Akin, 3210. Grabe ka naman kaluma. Hanggang ngayon, nag-iyak ka pa. Diba? Meron pa nun yung parang pangudkod ng yelo, di ba? Ang laki. Parang pang military. Hello. Airstrike. Meron din yung maliit na parang sabon, kung Alcatel. Pero ang lakas ng signal nun. Dapat tayo napunta ron. Kasi nga yung inggit. Comparison will kill your joy. Joy killer yan eh. Kaya minsan yung mga testimony rin, instead na maging blessing, pag inggitera ka, hindi ka ma-bless. Mga kapatid, salamat. Itong Chinese New Year. Binigyan ako ng mga red blanket. Oo, tiba $1,000. Sabi ka ganung inggitera, sana ko. Hindi naman lahat ng nagsana all. Hindi namin lang natin. Yung iba, nagjo-joke lang. Pati na yun, ikaw yun, sabi ko yun. Hindi. Kaya ikaw naman ngayon, nag-emo-emo ka na. Ang mga amo mo rito. Baka naman talagang hindi mayaman yung amo mo. Praise the Lord. Diba? Oo, yun ang problema eh. Kaya tanggalin mo yun. Sabi mo, Lord, tanggalin mo ito. Ganitong attitude sa akin. Tingnan mo, pag nagkaroon ka ng contentment, you become happy. Ano? May mga alam ako dito, mga kapatiran, matagal na sa amin nila. Tinanong ko, bakit malaki ba yung sweldo mo? Hindi, basta. Minimum lang. Pero mababait sila. Contentment. Pero huwag ka rin, kung makakuha ka ng medyo maganda-gandang, why not? Can you say praise the Lord? Kasi tanggalin lang yung envy. Ayan, 2 Corinthians chapter 10 verse 12. For we dare not class ourselves or compare ourselves with those who commend themselves. May mga tao parehang galing mo talaga. Yes, you're the woman. You're the man. You're the man. Number uno. Ako na. Yeah. But they, ito na, sabi niya, but they, measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves, are not wise. In other words, kung kinukumpara mo ang buhay mo sa ibang tao, hangal ka. Sorry for saying that. Pero nasa Bible yan. You're a fool. Kasi you're making yourself miserable over something you have no control of. Nakukontrol mo ba yun? Kung mabait yung amo niya, di mo nakontrol yun. Tama yun. Tanggapin mo muna. Diba? Umawit ka muna. Kapalaran. Ano yun? Kalimutan ka na yung ay bakit? Aangat ka rin? Hindi mo sa katabi mo, aangat din ako. Oh, sinabi ng ano yan, ang sunshine. I'll be up again. Just you wait and see. Ay, parang awit pala yun, awit. Oh, aangat din ako. Sabi ni Prophet Micah yan, Huwag kang mag-rejoice na ako'y nakababa, na ako'y nandito. Nakalugmok ngayon. Kasi minsan, pag yung mga taong kaaway, natutuwa sila pag lugmok ka. Pag talo ka. Pero pag kapatid mo sa Diyos yan, hindi siya natutuwa. Can you say amen? Amen. They will pray for you. They will help you. Diba? They will extend a helping hand. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan nga natin si Lord. Okay. Next. 10 minutes na lang ako. Hypomone. Sabi mo sa katabi mo, mag-hypomone ka. Ano ibig sabihin mo? Endure. It means steadfast
perseverance. Ibang klase ito. Ang taong nagpi-persevere, tuloy-tuloy. Balik natin si bakit hindi ko ma-pronounce yung pangalan nitong babae? Shari. O yun, Shari. Richardson. Ayun, Richardson. Sa aming guest, ano lang yun, patawa lang para happy tayo. Baka sabihin mo, Kengkoy naman tong trustor na to. Kaya tayo nagpapatawa para gising tayo sa world. Ano nga rin? Sharika Richardson. Hanapin niyo yung video na bata pa siya, tinitrain siya. Grabe na. Sige, yun na yun. Yun, Shakari nga. Di ba? Meron siyang ano rito, yung parang, yung guma. Goma, mga kapatid. Tapos, tumatak siya. Tapos babay, takbo din. Grabe ang training nitong babae nito. Kaya pala, pag tinanggal mo na yung goma na yan, grabe. Sa starting line pa lang Ready, set. Umaganong ka agad, mga kapatid. Kasi pala yung training. Hello? Willing ba kayo? You want to win? Sino gusto manalo? Amen. Are you willing to pay the price? Yes. Amen. That's the difference between the winners and the losers. Yung winner, they will put effort into it. Si Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao. Di ba, nakita natin lahat, galing sa hirap yan, mga kapatid. Galing sa hirap yan. Pero sige, tiniis niya lahat, hirap, bugbog. Nung ako yung elementary, ako lagi talagang natutuwa ako dahil I believe God has covered me. Kasi payat po ako, payat ako na bata. Tapos parang hindi ako yung sports-minded. Siguro, macho, hindi, payat talaga. Kaya minsan, bubulihin ka. Pero alam mo, lagi nagbibigay ang Diyos sa akin ng kaibigan. Yung kaibigan ko, nalimutan ko yung pangalan kasi elementary pa kami. Ano siya? Alam mo ba? Elementary pa lang, boxer na siya. At mukha talaga siyang boxer. Kahit bata pa siya, mukha siyang mature. Ganda yung katawan talaga niya. Naging close ko siya. May nambubuli sa akin, upakan kita. Lalayo ka agad. Sabi ko, salamat mo. Pero nakikita ko yung training niya. No? Bata pa, grabe na. Iwan na siya, bato-bato na. Ako, puro stick lang. Anong difference? Ito ang difference. He was willing to pay the price. Can you say amen? Endurance means it's not passive waiting. Hindi ito endurance. I'm enduring here. Hirap na rin tumakbo. Parang ako, mga kapatid, di ba, nung bago akong opera, sabi ko kay Sister G, Mami, ako mag-jogging ako, kinamagahan, magising ko. Daddy, mag-jogging ka na. Sabi ko, hindi ko ba alam, tapos na. Ha? Oo, sa panaginip ko, nagtakbo ako, pagod na ako O, yun ang problema It is active, forward-moving faithfulness. When the course is rough, kapag yung dadaanan mo, tatahakin mo, ay mahirap. Kaya alam nyo minsan, maganda na tayo'y pinanganak na mahirap. Hello? Diba? Pero huwag ka namang nanatili dyan. Kaya nang kinikwento ko sa inyo, si Sister G, mga kapatid, marami nagkakamali nung kay Sister G. Dalaga pa siya. Kala nila, ano siya, mayaman. Pero ako, alam ko. Kasi pag dumadalo ako sa bahay nila, maging humble ka talaga. Kasi maganda
bahay ito sa San Juan, bahay sa taas, doon sila sa ilalim. Kaya pag tumaas ang ilog, Pasig. Napakalinis pa naman ang ilog, Pasig. May mga UFO. At ako na-witness ko mismo, Mr. J, naglalagay ang ganyan kataas yung labahin. At nandun ako yung mga aliw. Kinikwentuhan mo. Alam mo, tumutulong, nakaupo lang ako. Siyempre, para ang palakas ng ano. Hindi ka naman magganap nung ano, di ba? Babae na medyo may kaya. Pero ako naisip ko, ang gusto ko yung kagaya ko yung galing sa hirap. Kasi ang ministry mahirap eh. Hello? Di ba? Ang hirap pag yung kasama mo, gusto lang steak. Oh, mamulubi ka talaga. Oh, Mr. G, nakita ko yan, nakakita eh. Nag-date kami. Tapos na-realize ko, wala pala akong pera. Pero alam niyo, yun ang isa sa nakita ko sa kanya. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nagwala. Kasi iba babae, anong klase na gano'n, wala kang pera. Hindi. Sabi niya, ito muna, hiran niyo muna. Alam mo yung, di ba, magbabayad na kayo? Sa restaurant pa man din, yabang-yabang ko, wala pala akong. Pasimple niyang inabot. Para hindi ka mapahiya. Doon ako na-impress. Diba, ano ba eh? Pag lalaki ka, mapahiya ka, di ba? Kahit wala ka namang pera, may pride ka rin. Everybody say, praise the Lord. When the wind is against you, minsan may panahon sa buhay na kahit nag-i-effort ka, ano? Yes, true. Nakarelate ba kayo mga kapatid? Ako, naiyak ako, naalala ko yung buhay ko. Yung hirap, yung struggle, mga kapatid. Nag-i-effort ka naman, ginagawa mo na yung best mo, kaya lang yung hangin eh. Di ba? May storm, mga kapatid. Lahat na ginawa mo. Kaya minsan, naiisip mo tayo, bad luck kaya tayo. Malas kaya tayo. Hindi. Sabi mo sa sarili mo, hindi ka malas. Sabi mo, blessed ka. Hindi, ako pala. Ako, sabi mo. Mas ano kayo masunod? One more time, sabi mo sa sarili mo, blessed ako. Bless ako! Malakas na yung hangin. Intindihan niyo? Amen. Hindi ka sinumpa. Hindi ka malas, kapatid. Malakas na yung hangin. Okay? Hello? Para kaya kapatid, nagsagawang ka, di ba? Bugsay. Sa Ilocano, kini basit. Ano yan? Tama ba? Mali yung Ilocano ko. Sa Bisaya, bugsay. Ang bugsay sa Ilocano, ay Bisaya yan eh. Yun. The same yun. Ilocano lang ng isa. Pero minsan, kahit anong bugsay mo, kapag yung agos malakas. Naranasan namin yan kasi sa Subic kami nakatira. Tabing ilog kami, mga kapatid. Magkakasama kami, katropa. Meron siyang bangkay sila eh. Ala, kahit anong ano namin. Naku, mamatay-matay. Payat ka rin. Payat kami. Payatot. Wala na, mamatay. Ang problema, pag inayaan mo na matangay ka, mapupunta kami doon sa mas malayo, mas matindi ngayon ang problema. Sometimes you just have to keep on bugsahin. And you say, you just have to keep on rowing. Kahit minsan pagod ka na, sige lang. Trabaho lang, kapatid. Amen? Kahit minsan parang hindi mo na kaya, sige lang, trabaho lang. Keep on keeping on. And you say, praise the Lord. Praise the Lord! Sometimes life may not be good. Ang Biblia, ang maganda sa Biblia, hindi siya nagsisinungaling. Hindi kanya pepresentahan ng, and you will live happily ever after. Hindi, si Jesus nagsabi, di ba? You will have tribulation.
tribulation sa buhay. But that's not reason for you to give up. Oh, tell yourself, don't give up, self. Yes. Sabi mo, God is with us. Yes. Amen. Ako yung mga anak ko nga, ba't sila Gail? Sinasabihan ko sa kanila, you will have disappointments in life. Hindi ko kayo tinatakot, sabi ko sa mga anak ko. You will be broken-hearted, you will fail. But don't ever stop. Tayo ulit. Hello? Hello? Ha? Meron ba ito na business? Na kumalpak yung business mo? Oh, business ulit. Hindi yung sasabihin mo na. Ay, hindi, ayaw na, wala yun. Hindi na ako magbinegosyo. Oy! Panoorin mo yung interview kay Ramon Ang. Isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Grabe, nagulat ako. Dati palang nag-aano yan, tutulak ng kariton. Anong kaibahan niya sa iba? Yes. Sabi mo sa sarili mo, don't give up. Yes, God is on our side. Amen. Hallelujah. Balang araw, it will pay off. Balang araw, may negosyo kang itatayo. Magkiklik yan, dadami yan, pagpapalain ng Diyos yan. What's the reason? You did not give up. Ngayon, lalo na sa spiritual life mo. Spiritual life mo. Kaya ito, pag ako nagsasalita sa inyo mga kapatid, I talk as a pastor. My time, you will fall. Nadadapa ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Matitisod ka. Matisod ka sa akin. Kay pastor. Si Jesus na mismo nagsabi, sabi niya, you will be offended because of me. Meron pa bang mas diretso doon na salita? Sabi ni Jesus sa mga apostol niya, mau-offend kayo dahil sa akin. Ay, si Jesus na, may pastor pa kaya? Sa kapatid mo pa kaya? Kaya kailangan strong tayo. Can you say amen? Amen. We will run with endurance. Bakit minsan ma-offend ka? Minsan makakarinig ka ng hindi magandang salita. Pero yun lang yun. Ano yun? Hindi magandang salita. Huwag mo na masyadong dibdibin. Everybody say amen. Amen. Ako lang kung hindi magandang salita. Mga kapatid. Ang dami na akong narinig. Hoy payatot. Hoy mistiso. Hoy tisoy. Hoy bisoy. Ano na naman? Bisaya ako. Bisoy. Sabi ko, dili oy. Everybody say amen? Amen. Pero alam mo, habang lumalaki ako, nanay ko o iyak ka, pag-uwi, paluin ka pa. May ganyan ba kay nanay? Salamat. Sabi mo, salamat sa nanay ko. Bakit ka na nito? Umiyak-iyak ka. Hindi kasi inaway ako. Ganun na. Kumay. Itapi ka na nga. Pero naging strong ka, di ba? Can you say amen? Kaya kung kahit anong mga marinig mo, hindi ka na na-open. You endure. Everybody say endure. Sabihin mo sa sarili mo, I have endured. Hindi ba na-endure na kayo? I-remind ko lang kayo, baka hindi nyo alam, baka nalimutan nyo na. Hindi ba? Nung nag-process ka ng paper, madali ba? Papunta ng Hong Kong? Hindi, di ba? Minsan, nangutang pa kayo, wala kang kapera-pera. Yung iba talagang lang, bahala na this, di ba? Bahala na. Pero nandito ka na. What's the reason? You endure. Pero yung iba na nag-process, nahirapan kumuha ng passport. Passport pa lang, give up na. Asan siya ngayon? Pero ikaw, you endured. Can you say amen? Amen. Hallelujah. God is good. Malapakan natin ang Panginoon. Nahihirapan ka? Sino nahihirapan? Ganyan yung mukha mo. Pero keep running. Umulan? Umulan ba?
gumip up. Paano ka maging Manny Pacquiao mo? Hello? Alam niyo ba si Senator Manny Pacquiao? 8 divisions. 8 divisions ng boxing. Iba-ibang anda na yan. Lahat yun, mga kapatid. Champion. Yung iba, champoy. Paano? Hindi sila nag-excel eh. Diba, last preaching ko sa inyo? God is excellent. Pursuit of excellence. Pinreach ko sa Sabbath yun kasi nagandahan ako sa message eh. Excel tayo mga kapatid. Can you say amen? Ha? Don't quit. Sabi mo sa sarili mo, don't quit. Ano pa? Don't drift. Press on. Yes, keep pressing on. Favorite ni Pastor Pastor Banyes, keep on pressing on, keep on going on. Okay, sige, next. Tapos na tayo. Pagbigyan niyo ako mag-extend ako ngayon. Kasi hindi nakapag-preach ng last Sunday. Yung sore throat ko, nag-aggravate. Yung nakaraan, nag-sore throat ako. Tapos nilagdak na ako. Sabi mga focus on Jesus. Focus on Jesus. Lahat ng una natin pinag-usapan, walang kwenta yon kung wala ito. Yes. Amen. This is the crux of the matter. The zenith. Ito yung pinaka-top, na pinaka-importante. Ano? Looking unto Jesus. Don't look at the pastor. Matitisod ka. Yes. Hello? Ha? Huwag kang nakapokus sa leader mo. Alam niyo, minsan para tayong bata. Pag new convert ka, nag-build ka sa leader. Oh, glory to God. Hallelujah. Amen. Grabe siya. Stays the glory. Grabe, oh. Habang nag-grow ka, na-realize mo, oy, tao rin pala siya, agaya ko. Yan, nagmamature ka na. Can you say amen? Ha? Ayan. Nare-realize mo, yung mga taong kasama mo sa church, hindi perfecto. Maliban lang, sister perfecto. Wala tayong magagawa doon. Alright, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Okay, next. Nagkatapos tayo, di ba? Last one. Looking to the source. Sabi mo, the source. The source. Sino may iPhone dito? Sino may iPhone? Sinong Android? Android. Mas marami Android. Si Gail minsan, si Grace yata eh. Sabi niya, Daddy, can I borrow your charger? Your cable? So, binigay ko yung cable ko, USB-C. Nako! iPhone yung gamit niya eh. Hindi pwede. Sa buhay, huwag niyong ipilit. Okay? Kung saan-saan kayo nagcha-charge. At ito naman sa YouTube, malakas ako. Ma-encourage ako. Amen. May nag-post mga kapatid. Sabi niya nung the behemoth spirit. Hindi ko nasabihin, wala dito. Huwag mo tinan yung katabi ko. Hindi siya nag-post. Sa iba. Minsan natitempt na ako na mag-comment. Sabi ko, hindi porke nagpapanggap yan na propeta o ano pa siya. Eh, true ang sinasabi niya. Wala kang mababasa sa Bible na behemoth spirit. Yes. Ano-anong mga junk ang nandun sa social media. Tayo naman, porke maganda pakinggan, ang behemoth spirit. Hindi ito. Spirit. Baka naman mabasa niya ang sinabi sa Bible. Ang behemoth spirit. Kaya napupoison tayo. Kung ano-anong mga teaching, kung ano-anong mga... Okay, magagalit sa akin. Isa yung mga galing sa Africa, kung ano mga pinagsasabi. Tapos mga self-titled.
yung prophet, man of God. Mag-ingat tayo sa mga ganun. Mamaya ma-poison ang inyong spirit and life. Look to the source. Sino yung source? Si Jesus. We do not endure by willpower alone, but by looking to the Lord. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. At sino ang ating greatest example sa nakatapos ng takbuhan? Hindi ba si Lord? Meron pa bang hihirap sa crucifixion? Anong sabi niya sa prayer niya, di ba? Not my will, Lord, but thy will be done. But let this cup pass from me. Kasi nakita niya ang laman ng saro, yung ating kasalanan, yung kahirapan, yung galit ng Diyos. Mga kapatid. Pero He endured. Everybody say endured. Napansin niyo sa ating scripture, in-emphasize ng writer, He endured. Kaya may karapatan siyang sabihin, run the race with endurance. Bakit? Yung Panginoon natin na pinaglilingkuran, He endured. Can you say amen? Amen. Naging matatag siya ang ating Panginoon. Naging matibay ang ating Panginoon. Kaya, let's endure. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Alright, bilisan na natin. Ayan, endurance through suffering. Minsan may mga sufferings tayo na dinadanas. Minsan may mga humiliation. Napahiya tayo. Niyuyurakan tayo. Minamaliit tayo. Sabi mo sa sarili mo, kapit lang. Kapit lang. Ayan. Strong lang. Ha? Ay may tagumpay. Alam nyo, 5 years from now, 10 years from now, yung pinagdaanan mo, tatawanan mo. Sasabihin mo, Lord, thank you. Thank you. Iningatan mo ako, nag-provide ka sa akin. Sorry, man. Nakalimutan ko. Hindi ko bumagsak. Alright, next. The joy set. Yan. Ano ang joy? Ano ibig sabihin ito? He endured because of the joy that was set before him. Ano yung joy ng Panginoon? Kayo, tanong ko sa inyo, bakit nandito yung ko? Trabaho. To earn money. Hindi, para kanina. Money. Kasi hindi na, madali yun, maghanap ng pera. Anong purpose ng pera mo? Time for myself. Yun. Save money. Single ka, di ba? Yes. Pero for your future, Yes, Pastor. magkakapamilya ka. Kaya naman, magkatayo ka ng negosyo. Ganun lang, ano. Hindi ako against mga kung single kayo, diba? O double kayo. Size ninyo. Doesn't matter. Size. Pero you can overcome. Okay? Inaano ko lang kayo mga kapatid, ini-inspire ko kayo na ang buhay hindi madali. Pero dahil may joy. When Jesus was on the cross, ano ang nagpatatag sa kanya? Sinabi sa atin ng Hebrews. For the joy that was set before him. Ano yun? You and I were on his mind. Kailangan kong iligtas sa mga tao. Kailangan kong tubusin sila mula sa kasalanan. Kailangan nila ng tagapagligtas. Parang kayo din. Bakit ka nagtitiis minsan sa trabaho mo? Kahit minsan, ang hihirapan ka na. Kasi ano ang joy mo? Yung anak mo. May isang lalaki, mga kapatid, nagtatrabaho siya sa minahan. Doon, yung minahan ng ng coal, uling. Paglabas niya, itim na itim. Dito, pati yung ilong, itim. Sinabi sa kanya, bakit ka nagtitiis dyan sa trabaho mo?
Maya-maya dumating yung asawa niya, dala yung baby niya. Sabi niya, these are my reasons. These are my joy. Ganon din si Lord. Kaya tiniis niya yung krus, tiniis niya yung kahirapan. Ang nasa isip niya tayo, I need to save these people. I need to save the people that I love. O, nakita niyo, nakarelate kayo, di ba? Nakarelate kayo sa Panginoon. Because Jesus is the price. Sabi ng Bible, He is seated at the right hand of the Father. Anong ibig sabihin nun? Jesus finished the race. Praise the Lord! Kanina ko pa ina-emphasize sa inyo na huwag kang sumunod sa tao na wala namang na-accomplish. Mas maganda mag-advise yung may na-accomplish. Diba naman, mas ka pa ni maniwala. Di ba ba? Tuturuan ka ni Pastor Richard ng boxing. Maniwala ka ba? Di ba? Baka maisipin, Father Chris, baka mamaya, isang suntok ko lang sa'yo, baka himatay ka na dyan. Which is true. Pero kung si Manny Pacquiao. Yes. Kaya yan, difference? The same with the Lord Jesus Christ. Jesus was victorious. He conquered death and sin, mga kapatid ko. Kaya ngayon sinasabi niya sa atin, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung ako nanalo, I will be with you always. Matatapos mo ang takbuhan. Ma-reach mo ang finish line. Praise the Lord. Alright. Sige. Ayan. Eto mga kapatid, ni-research ko to. Dito tayo magkatapos. Ni-research ko ito. Tinanong ko si Google. Si Google, mga kapatid. Ano raw ang sekreto ng mga long distance runner? LDR nga pala. Runner nga lang. Ayan, 10 minutes na lang ako. Okay, sige. Nag-extend ako mga kapatid. Ito, ayon to kay Google. Ha? At ito, maraming mga YouTube videos na pwede niyong panoorin. Kung gusto niyong maging long distance runner. By the way, ang long distance runner, minsan ano yan, base yan. From this place, hindi yung andyan na yung finish line. Hindi mo makikita ang finish line. Long distance runner, malayuan ito. Minsan, from one province to the other. Yun, long distance running. Ito ang advice. Dahil ang ating Christian life, long distance ito. Ha? Hindi ito yung, amen, napaptize ako, praise God. Woo! Nandiyan ko pa lang sa kanto, mamatay man eh. Ayan. Magandang advice, pwede natin i-apply sa spiritual life. Number 1, consistency over intensity. Ngayon, tatakbo ko ngayon. From Sectong Soy, from Kennedy Town to Taiwan. Wow! Ano yan, napawaw ka agad kayo. Layo nun, di ba? Ano mangyari? First day mo pa lang, quit ka na. Kasi una, yung katawan mo eh. Dito yung muscles mo, magka-cramp to. Magka-cramp to. Pag matagal kang hindi na gano'n, naglakad, nagtakbo, magka-cramp yan. Paano daw? The majority of runs should be slow to build endurance. Pag medyo napagod, lakad. Medyo ka na? Ulit. Ako ganun ginagawa ko, mga kapatid. Hindi pwede yung biglayin mo. Pag uwi mo, nakalaga. Hanap ka na sa lumpas, may sa lumpas ka na, may pikasin ka pa, may tiger bomb ka pa. Mamaya, nakabenda ka. Ngayon, i-apply niya sa Christian life niyo. Start ako ng daily devotion. I will read 10 chapters a day. Wow.
One verse pa nga lang, tulog ka na eh. Kaya ito, niremind ko kayo ha. Nakaready na yung ating soap dyan sa ilalim. Tanda na ba? Ito lang, Sir, ano? Bing? Sa ilalim? Hindi, yung kabila, sa ilalim mo. Sir Rona, hindi yan. Sa ilalim mo. Yan. Yes. Nandyan na siya. Ngayon, gawin natin, i-move natin ng konti. Kasi dapat, ito na eh, dapat nung bars ito sinimulan natin eh. Move natin, first week ng April. Lahat tayo, buong church, Saturday, Sunday, morning, Sunday afternoon, sabay-sabay tayo, magsusump. Si isa lang ko, tumitingin sa akin. So, nagsasabon pala kayo. Sister, akit naman maligo ka, walang sabon-sabon, di ba? Hindi, joke lang. Yung soap, devotional yan. S means scripture. O is observation. A is application. P is prayer. S is share. Yan. Diba? Mas malinaw, ano? Kasi, nagsusoap sila. Ayos, ah. Kaya yung soap dyan, na sinasabi ko, booklet yan. Doon mo ngayon isusulat. Halimbawa, ang daily devotion natin yan, Genesis chapter 1. So, ilalagay mo ron. Scripture, Genesis chapter 1. Observation. Naobserbahan ko sa verse 3 o kaya sa kabuuan na ang Diyos ay ang ating manlilikha. Hindi mo kailangan habaan, hindi mo kailangan very theological. Di ba? Minsan kahit 1 or 2 sentences lang, okay na. Pagkatapos application, how do I apply this? Oh, I need to believe in God's Word. Because God's Word has creative power. Pwedeng Tagalog, pwedeng Ilocano, pwedeng Bisaya. Hello? Kaya doon sa soap nyo, hindi kailangan na English. English ka pa din. Pero kung magaling ka mag-English, why not? Di ba? Why not? Okay. Ano sunod? Application, prayer. Lord, help me to watch my words because words has power to create. Pwede mong gano'n ang sharing. Ito na, may kaibigan ka. Oy, ganyan, alam mo, napag-usapan natin tungkol sa salita. Sabi ng Bible, ganito. Share mo na. Ayan. Alright. So, consistency. Sabi niyo, consistency. Ano ang gagawin nating plan? May plan tayo. Okay? Ano ang plan? Again, YouVersion of the Bible. I-download nyo na sa mga cellphone niyo. Ano yung you? You, ikaw. Y-O-U. Hanapin mo lang sa Google Play, YouVersion of the Bible. Ayun. Tapos, may plan doon na gagawin ko. Lahat tayo, sabay-sabay tayo. You say amen. Amen. Ano maganda? 1 chapter a day. Sabi mo sa katabi mo, 1 chapter a day. Bakit? Ang pinipili natin, consistency over intensity. Mas maganda consistent tayo. Hindi baling 1 chapter a day, pero consistent tayo daily. Tsaka hindi masyadong mahaba. Can you say amen? Kasi alam ko naman yung mga trabaho ninyo, di ba? Tsaka alam ko naman kailangan mo ng time sa YouTube. Sa Facebook, may kukomment ka pa, may patatamaan ka pa. Nagiging realistic lang ako. Pero, mapapansin ito, the more we read the Bible, ayan, hindi ka na gano'n nagpapatama. Kasi nirealize mo, pangit pala yun. Yun, ibig sabihin, nag-grow ka na. Consistency, yung muscle mo, nagkaka-muscle ka na. Praise God. Tapos, ito na ngayon, di ba? Anong ibig sabihin yan? From Kennedy Town, ang goal mo, okay, ang goal ko ngayong week na to, from Kennedy Town to Sectong Soy mo na. Huwag masyadong, gusto ka agad, malayo. Kalapit pala masyado. Sige na nga, hanggang swimming pool. Hanggang Belcher, Westwood. Tama-tama. Pagka-exercise mo, kain ka na ron. Pero the next week, ito sabi niya, gradual progression. Increase long-run distance by no more than 10% each week to avoid injury. Tapos sunod, next week na naman, from Kennedy Town hanggang sa Central.
nagpa-progreso ka na. Di ba? At mapapansin mo rin, the more you walk, the more you run, hindi ka nag-aano, hingalin.